Ang nakaraan. Nailigtas ng ani Joke Legion ang pamilya ni Charion, at pinatira niya lang muna ito sa kanilang lugar, at ang lahat ng ito ay dahil sa pagpapabagsak niya sa buong Palm Essence Union. Ngunit sa ngayon ay sumali din naman si Joke Legion sa Heavenly Dragon Grand Tournament. At buong buo din ang suporta ni Charion dito, kaya't napapangiti na lang din ang ating bida habang tinitingnan niya ang babae. Ngunit sa ngayon ay kaharap ni Joke Legion ay ang Wind Fist Demon na ang pinapaboran na mananalo sa kanilang laban ngayon. At sa kasalukuyan habang nakatayo si Joke Legion, ay bigla din naman nang umatake si Leok na nagdahilan ng pagkasira ng entablado. At makikita din naman na muntikan nang ang matamaan ang ating bida. At sa sobrang galit ng kalaban ni Joke Legion, ay napapatingin na lang ito sa kanya, habang nanlilisik ang kanyang mga mata. At sa mga ginawang iyon ni Leok, ay nagugulat na lang si Joke Legion, at siya ay napasigaw na parabang natatakot dito, at ang mga manonood naman ay nagsitawanan sa kanyang ginawa. Ngunit parabang tinutukso lang naman ni Joke Legion ang kanyang kalaban, at dagdag pa nga niyang sinasabi na iligtas siya dito. Ngunit hindi pa din naman mapipigilan si Leok at patuloy pa din ang kanyang pag-atake, subalit si Joke Legion ay nagpapanggap pa rin na parang hindi niya kaya ang kanyang kalaban. At sa ngayon habang patuloy na sumisipa si Leok, ay napapagulong-gulong na lang si Joke Legion. Kaya't ang mga tao ay nagulat din naman sa kanyang ginawa pati na din si Charion, dahil kapag ganito ang ginagawa ng isang tao sa kanilang laban ay ituturing siyang lampa na para bang hindi makatayong kabayo. Kaya't hindi din naman napigilan ng mga tao na sabihin kay Joke Legion na itigil na lang nito ang kanilang laban sapagkat pinapahiya lang niya ang kanyang sarili. At dagdag pa nga ng mga manonood na sinasabi kay Leok na tapusin na niya si Joke Legion, at dagdag pa niyang iniisip na ang kanyang kalaban ay bakit sobrang lampa. Ngunit kahit na anong gawing atake ni Leok, ay hindi pa rin niya ito matamaan kahit na napakalapit na ng kanyang mga atake sa mukha nito. Ngunit sa labis na pagkabigla nito ay iniisip pa din ni Leok na bakit hindi pa umaatake si Joke Legion, subalit ang hindi niya inaasahan ay papalapit na pala ang kamao ng ating bida. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay hindi niya inaasahan na tumama na pala ang kamao ni Joke Legion sa kanyang noo. At pangiti-ngiti lang din naman ang ating bida na ginagawa ito, kaya't napapaisip na lang si Leok na pinaglalaruan lamang siya ni Joke Legion habang nanginginig pa ang kanyang katawan. At labis din naman ang pagtawa ng mga tao at kinukutya pa nila ang teknik na ginamit ni Joke Legion na kahit na ang isang bata ay kayang-kayang gawin yon. Ngunit bigla din namang mayroong kakaibang naramdaman si Leok at biglang nanakit ang kanyang kalamnan, na nagdahilan ng pagsusuka nito ng napakaraming dugo sa harapan ni Joke Legion. At ang mga manunood na nagtatawanan ay biglang napatahimik sa kanilang mga nasasaksihan, kaya't lumapit naman ang ibang mga tao kay Leok at tinatanong siya kung ano ang nangyari dito. Kaya't ang hinuha din naman ng ibang mga tao ay baka pagod pa ito sa kanyang training kaya't kahit na mahinang atake lamang ay hindi niya na nakayanan. Ngunit iba din naman ang pakiramdam ni Charion at siya ay nangangamba sa kung ano pa ang gagawin ni Joke Legion. At itinanghal na nga na panalo ang ating bida sa laban nilang dalawa at ang mga tao naman ay hindi nasisiyahan sa naging resulta ng kanilang paghaharap. At sa lahat ng mga nangyayaring ito ay napapaisip na lang din si Charion kung ano nga ba ang pinaplano ni Joke Legion sa pagsalin niya sa tournament na ito. At pangiti-ngiti lang din naman ang ating bida kahit na pinapababa na siya ng mga tao at sinasabihang mandaraya at nakatsamba lang. At sa isang lugar naman ay makikita ang isang bahay pasugalan, at ang mga tao sa loob ay kakaiba na ang tensyon na nararamdaman. At sinasabi pa nga ng isa na itataya niya ang kanyang 100,000 na gold kay Joke Legion, at ang may sabi nga nito ay si Muyong habang kasama niya ang tatlong matanda sa kanyang likuran. Kaya't napapaisip din naman ang isang lalaki na namamahala sa tournament na kung ang tinutukoy ba nito ay ang batang nakatsamba lang sa unang round. At sa mga naririnig na ito ng tatlong matanda, ay bigla din naman silang nagalit at minamaliit nito ang kanyang kakayanan, kahit nagdagdag pa sila ng taya para kay Joke Legion. Ngunit kini-question din naman sila nito, dahil kapag nanalo pa si Joke Legion, ay napakalaki ng kanilang mapapanalunan.
Ngunit bigla din namang mayroong kinuha si Chon Muak sa kanyang damit. At dagdag pa nitong sinabi na kung pupwede ba niyang itaya ang blood poison pearl na ito. At napapatanong na lang din ang kanyang mga kasama kung saan ba nito nakuha ang ganyang klaseng kamahal na bagay at maganda ito sapagkat mas madami pa silang maitataya para kay Joke Legion. Ngunit sinabi din naman ni Chon Muak sa matandang babae na hindi siya tataya para kay Joke Legion at sa seryosong mukha nito ay sinabi niya na ang kanyang tatayaan ay ang Nameless Traveler. Kaya't nagugulat din naman ang tatlo sapagkat taliwas siya sa kanilang mga napag-usapan. At hindi din naman nila alam kung sino ang taong iyon, kaya't wala silang pakialam kung sino ang tatayaan ni Chon Muak. At sa biglang katahimikan ng silid ay napapatingin na lang din ito sa kanyang mga kasama, at pinagtatawanan siya ng mga ito sapagkat sumali din naman pala si Chon Muak sa tournament at siya ang Nameless Traveler. At sa ngayon ay nagsalo-salo na nga silang lahat, at medyo naiinis din naman si Joke Legion kung bakit pa hinayaan nilang sumali si Chon Muak sa tournament. Ngunit nagtatawanan lang din naman ang mga matatanda at sinasabi pa nga nila na ayos lang yon. At habang patuloy nga ang kanilang pag-uusap ay meron din namang kakaibang nararamdaman si Charion, at ang mga titig sa kanya niyang wayong ay napakatalas. At bigla ngang nagsalita ang matandang babae at sinasabing habang tinitignan niya si Charion ay naalala niya ang kanyang sarili noong siya ay bata pa lang. At hindi din naman makapaniwala ang dalawang matandang kasama nito sa kanyang mga pinagsasasabi. At magkatabi nga si Joke Legion at si Chon Muak na kumakain. At sinasabi ng ating bida dito na bakit pa sumali ang isang matandang lalaki na katulad ni Chon Muak sa ganitong klaseng tournament kung wala din naman siyang pakialam sa premyo nito o kasikatan. At dagdag pa nga ng ating bida na ang ginagawa ni Chon Muak ay sumali lang siya para personal na labanan si Joke Legion. At bigla din namang napatahimik ang lahat habang tinitignan ang dalawa na seryosong nag-uusap. Ngunit napapatawa lang din naman ito sa mga sinasabi ni Joke Legion, at sinasabi pa niya na dahil naipamana kay Joke Legion ang martial arts ng kanyang mga magulang ay mas lalo itong ginaganahan na makaharap pa ang ating bida. Kaya't napapangiti na lang din naman si Joke Legion at siya ay excited na lang din sa pagtutuos nilang dalawa. At nang matapos na nga ang kanilang pagsasalo-salo, ay bigla din namang nag-usap si Joke Legion at si Charion sa isang maliit na tulay. At sinasabi nga ng ating bida na siya ay nangangamba sa darating niyang laban. At hindi siya sigurado kung mananalo, ngunit ang alam niya lang ay kinakailangan niyang magwagi upang mas makilala ang kanyang ginawang sekta at maipagpatuloy pa ang pagpapatakbo dito. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa ay bigla din namang sinabi ni Joke Legion na mayroong tao sa kanilang likuran. At nagsalita din naman ang misteryosong tao na sumusobra na ang ginagawa niyang ito. At napasagot din naman si Joke Legion dito kung papauwiin na ba siya sa kanila. At nagugulat din naman si Charion kung ano na ba ang nangyayari sa kanilang dalawa. At patuloy pa din namang kin-question ni Joke Legion ang misteryosong tao kung ano ba talaga ang kanyang naging kasalanan. At ang kanyang nagawang hinuha ay siguro ang may pakanan ng lahat ng ito ay ang kanyang ama. Kaya't mayroon siya ditong sinabi at dapat itong ipaalam ng guard sa kanyang ama, at nagugulat lang din naman ang guard na ito sa mensaheng nais na ipadala ni Joke Legion. Ngunit kahit gayon paman ay inutusan pa din naman nito ang kanyang agila na ipadala ang mensahe. At buong paninindigan din naman ni Joke Legion na pangangatawanan ang mensaheng ito sa kanyang ama. At habang nasa himpapawid na nga ang agila ay kitang-kita ang kagandahan ng buong New Wind Manor hanggang sa ang agila ay matunton na nga ang kinalalagyan ng ama ni Joke Legion. At sa ngayon ay nasa kamay na nga nito ang agila may dalang liham na nakatali sa kanyang paa. At ang lugar na ito na pinamamalagyan niya ay tinatawag na Drifting Clouds and Flowing Water. At habang binabasa ng ama ni Joke Legion ang mensahe na ipinadala ay sinasabi pa nga niya na nagmature na nga ang kanyang anak. At ang mga nilalaman ng liham na iyon ay sinasabing sasakupin ni Joke Legion ang buong mundo ng martial arts. At makikita naman din na ang taong ito na nagngangalang si Joke Sorin ay ang tinaguriang leader sa lugar na ito at ang ama ni Joke Legion. Ngunit bigla din namang mayroong nagsalita sa kanyang likuran at sinasabi nito na kung si Joke Legion ba ang nagpadala ng sulat sa agilang iyon.
At sinabi din naman ni Joksorin na ang kanilang anak ay magtatangkang sakupin ang buong mundo, kaya't habang nag-uusap ang dalawa ay biglang lumalim ang kanilang mga iniisip. At dagdag pa nga ng babae na wala na silang magagawa sapagkat anak nila si Joke Legion, at mas maganda nga na ganung klase ng pangarap ang tutuparin ng kanilang anak. Subalit sinasabi din naman ni Joksorin na hindi dapat ganoon ang pinapangarap ng kanilang anak, at huwag itong magiging marahas sa ibang tao. Ngunit para bang tumataliwas naman ang asawa niya at hindi na lang ito sumagot. At 12 taon na nga ang nakalilipas na ang mga magulang ni Joke Legion ay nagtago sa buong martial arts world, at sa ngayon ay naiisipan na nga nila na magparamdam at umalis na sa lugar na ito. At sa ngayon silang dalawa ay magpapakita na sa buong mundo sa Central Plains ng martial arts world. At sa kasalukuyan naman ay makikita na nag-uusap sina Muyong at Joke Legion, habang ang guard naman ay mayroong inire-report na kakaibang nangyayari sa kanilang paligid. At kagaya nga ng iniutos ni Joke Legion sa kanya, ay minanmanan niya ang Dark Arms Merchant, at ang kanyang nalaman ay ang mga ito pala ay nagbebenta ng halos 300 exploding thunderbolts. Kaya't nagugulat din naman ang ating bida, at naaalala pa niya na ang exploding thunderbolt na ito ay ang ginamit ng Orthodox Alliance na napakalakas na pampasabog. Kaya't nagtataka din naman si Muyong kung bakit mayroon ang mga merchant na yon ng ganoong klaseng kalakas na pampasabog, at kahit nga isa lang ay delikado na. At napagdesisyonan naman din ni Joke Legion na personal niyang pupuntahan ang mga nangyayari doon. At sisimulan nila ang kanilang investigasyon sa pagsunod sa Dark Arms Merchant, at kung saan nila nakukuha, at kung sino ang nagbebenta sa kanila ng mga exploding thunderbolts na yon. At sa kabundukan namang ito ay mayroong makikita na isang tao na binabaybay ang daanan na ito kahit na malakas pa ang ulan, at sinasabi niya sa kanyang sarili na wala na itong atrasan. Dahil sa ngayon ay natapos na niyang ibenta ang mga exploding thunderbolt na yon, at sinasabi pa nga niya sa kanyang sarili na hanggang sa ngayon siya ay elder ng Northern Heaven Supreme Family. At isa lang ito sa kanyang mga katauhan sapagkat siya ay isang secret agent din ng Flying Swallowtail Association. Ngunit biglang nag-iba ang lahat ng mga masasamang plano nila sa Dragon and Phoenix Tournament ay nabulilyaso. Kaya't sa ngayon ay nagagalit niya siya sa Flying Swallowtail Association sapagkat siya ang sinisisi ng mga ito na naging dahilan kung bakit nasira ang kanilang pinaghandaang plano upang isabotahe ang tournament na yon. Subalit binigyan pa din naman siya ng mga ito ng isa pang pagkakataon upang isalba ang kanyang sarili, at ibinigay din naman agad sa kanya ang mga bomba. At sa kanyang pagkagulat ay inutusan niya ito na i-detonate ang lahat ng mga exploding thunderbolts sa kasagsagan ng Heavenly Dragon Grand Tournament. At kung hindi niya ito magawa ay siguradong papatayin siya, ngunit kahit ganun pa man ang kanilang mga kasunduan, ay hindi pa rin niya ito gagawin sapagkat kahit na ano pa man ang mangyari ay siguradong mamamatay siya. Kaya't ang ginawa na lang nito ay ibinenta niya pa isa-isa ang mga exploding thunderbolts, at itatakbo na lang niya ang pera na makukuha dito. Ngunit bigla din naman siyang inatake habang siya ay tumatakbo, at binigwasan niya siya ng espada ng isang lalaki na nakamaskara sa kanyang harapan. At dahil dito ay tinamaan niya ang kanyang dibdib na nagdahilan ng pagtalsik ng kanyang mga dugo, at siya ay napapaisip kung ang taong ito ba ay galing sa Flying Swallowtail Association. At sinasabi nga ng taong ito sa kanya na hindi lang niya sinira ang kanilang plano sa Dragon and Phoenix Tournament kundi ay trinaydor din niya ang Flying Swallowtail Association. Kaya't sa napakalaking sugat ng katawan ng lalaking ito ay wala na nga siyang magagawa kundi mapaupo na lang at wala siyang kalaban-laban dito. At sa sobrang galit niya ng taong ito ay napapasigaw pa nga siya, at sinasabi nito na ayaw niya ng mga traidor. At sinubukan na nga nito na pugutan ng ulo ang lalaki. At napapapikit na lang din ito at napapasabi sa kanyang sarili na siya ay mamamatay na sa lugar na ito. Ngunit ang hindi naman niya inaasahan ay hindi umabot sa kanyang mukha ang espada kundi ay tumalsik lang ang mga tubig. At siya ay natutulala na lang sapagkat ang taong nakamaskara na ito ay biglang huminto ang paggalaw sa kalagitnaan ng kanyang pag-atake. At dagdag pa niyang sinasabi sa kanyang sarili na kung ang taong ito ba ay naparalyze habang siya ay nagtataas ng kanyang espala,
Ngunit sa kabila ng mga nangyayari ay bigla din namang mayroong dumating na mga tao. At nandito na nga ang ating bida kasama si Muyong na nakamaskara, at sinasabi nila na hindi din nila inaasahan na ang isang elder sa Northern Heaven Supreme Family ang may pakana ng pananabutahe sa Dragon and Phoenix Tournament. Kaya't napapatanong na lang din ang elder kung sino ang mga taong dumating habang patuloy pa din namang hindi makagalaw ang lalaking gustong pumatay sa kanya. At sa mga katanungang ito ng elder ay bigla din namang napaisip si Joke Legion. At sinabi nga niya na ang kanyang pangalan ay si Jung Ude na nanggaling pa sa Orthodox Alliance. At sa mga naririnig din namang ito ni Muyong ay napapaisip siya kung bakit ibang pangalan ang ginamit ng kanyang master sa pagpapakilala sa elder na ito. Kaya't sa ngayon ay napapatanong na lang din sa kanyang sarili ang elder kung ano ang ginagawa ng Orthodox Alliance sa kanyang harapan at kung nasagap ba nila agad ang mga ginagawa niya sa kaunting panahon lamang. At mayroon din namang napansin na kakaiba si Joke Legion sa taong ito na nanggaling sa Flying Swallowtail Association at hinawakan din naman niya agad ang ulo nito sapagkat meron nga siyang kinakapa. At bigla din naman agad nagiba ang pakiramdam nito at nagsilabasan ang kanyang mga ugat hanggang sa nagdurugo na nga ang kanyang mga mata na para bang mayroong kakaibang nagbabadyang mangyayari dito. At hindi kalaunan niya ay bigla itong sumabog sa kalagitnaan ng pag-uusap nilang lahat na nagdahilan ng pagkasira ng mga puno sa paligid at pagkakatalsik ng tubig sa ilog. At wala din naman ang naiwan sa katawan ng nakamaskarang lalaki, kaya't nagulat din naman agad si Joke Legion sapagkat tatanungin pa niya ito. At hindi din naman makapaniwala si Muyong na nag-self-destruct ang taong iyon, at ang elder ay hindi na lamang makapagsalita sa kanyang mga nasasaksihan. At hindi kalaunan niya ay umulan na ng dugo at nagkulay pula na ang ilog na kanilang kinatatayuan, at ang kanilang paligid ay punong-puno ng mga parte ng katawan nito na nagkalasog-lasog. At napapasabi na lang din si Muyong na baka ito ay kanilang self-destructing technique at automatic na gagana pag sila ay nahuli. Kaya't dagdag pa nga ni Joke Legion na lalo pa niyang hindi nagugustuhan ang mga kupal na taga Flying Swallowtail Association dahil sa kanilang mga ginagawang taktikang ito. At sa ngayon ay tinanong din naman agad nila ang elder kung may kinalaman ba siya sa asosasyong ito at bigla din naman itong sumagot na wala siyang kaalam-alam kung ano ang kanilang tinutukoy. Ngunit inaasahan din naman ni Joke Legion na ganoon ang isasagot nito sa kanyang mga katanungan kaya't siya ay nagdala ng isang poison pill para mas mapadali ang kanyang pagpapaamin dito at siguradong ang elder ay makakaranas ng napakatinding pananakit ng kanyang katawan. At habang nagsasalita pa nga ito ay hindi siya makapaniwala na nagdala ito ng poison pill sapagkat galing siya sa Orthodox Alliance. Ngunit kahit gayon paman ay pinilit nga ni Joke Legion ang poison na ito habang pinapanganga niya ang bibig ng elder. At sa mga sandaling iyon ay napakabilis nga ng epekto ng poison pill sa katawan ng elder at siya ay nakaranas ng kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan at nagsimula na ngang umakyat hanggang sa kanyang ulo ang napakatinding sakit. At siya nga ay nagsisisigaw sa gitna ng kabundukan at wala din namang makakarinig sa kanya. At sa pagmamakaawa nga ng elder ay ibinigay din naman agad ni Joke Legion ang lunas sa poison sapagkat sasabihin na niya ang lahat ng kanyang mga nalalaman. At kung hindi niya iinumin ang lunas na ito isang beses sa bawat buwan ay siguradong siya ay mamamatay. At sa ngayon siya ay pinahihinahon ni Joke Legion upang siya ay makapagsalita ng maayos at hindi ito magpautal-utal. At sinasabi nga niya na 12 taon na ang nakalilipas nang puntahan siya ng Northern Heaven Supreme Family para sumali sa kanila at bibigyan siya nito ng suporta kapag siya ay sumunod sa kanilang mga utos. At sa mga nalamang ito ni Joke Legion ay natantiyan niya na ang Northern Heaven Supreme Family ay isa ding secret organization at ang mga tao sa lugar na iyon ay hindi magkakakilala. At dahil dito ay mayroon lamang dalawang hihingin ang ating bida sa elder, at ang una ay ang lahat ng impormasyon na nalalaman nito sa loob ng Northern Heaven Supreme Family. At ang pangalawa ay kung mabigyan man ang elder ng utos na galing sa Flying Swallowtail Association, ay ipagbigay alam niya ito agad kay Joke Legion. At kung masunod niya ang lahat ng kanyang mga inuutos, ay hindi na niya ito papatayin, at kung mayroon pang pagdududa ang elder, ay hindi na siya masisikatan ng araw.
At sa ngayon ay sobrang kinakabahan na nga ang Elder sapagkat siya nga ay naging triple agent na at ang kanyang buhay ay nakasalalay na lang sa mga taong ito na nagpapakilala sa kanyang galing sa Orthodox Alliance. At sa pagkakataong ito ay napapaisip naman din ang ating bida kung ano ang layunin ng Flying Swallowtail Association sa kanilang plano sa pagpapasabog sa Heavenly Dragon Tournament at para bang nakukulangan pa siya dito. Ngunit kahit gayon paman ay wala nang ang magagawa si Joke Legion at ang gagawin na lang niya ay haharapin kung anuman ang magiging kahihinatnan ng lahat ng ito. At sa kasalukuyan sa Heavenly Dragon Tournament ay napakarami nga ng mga taong dumalo at nanonood sa nagaganap na laban at makikita nga na ang nasa entablado ay si Joke Legion na sinasapak ang isang kalahok. At ang mga tao naman ay hindi makapaniwala na ang napakahinang nilalang na si Joke Legion ay patuloy na nananalo. Hanggang sa makaabot na nga siya sa unang round ng finals at makakaharap niya ay ang isang napakatusong tao. At ang mga nanonood pa din sa paligid ay sinasabi na ang laban na ito ay ang magiging katunayan kung swerte lang ba talaga o totoong mayroong kakayanan si Joke Legion sa pakikipaglaban. At nagtataka din naman si Charion na kung dahil lang ba ito sa finals na napakaraming tao ngayon, at kasama na din ang mga anak ng mga sikat na pamilya, ay nanonood kung anuman ang magiging resulta ng laban ngayon ni Joke Legion. At sa pagkakataong ito ay magsisimula na nga ang kanilang laban sa pagitan ni Joke Legion ng New Wind Manor, laban sa kanyang katunggali na si Chusa ng Deathly Poisonous Sword. Kaya't nangangamba din naman si Charion na dahil gumagamit ng poison ang kalaban ni Joke Legion, ay dapat na wag na itong umakting pa. At sinagot din naman agad siya ng ating bida na hindi na kinakailangan pa ni Joke Legion na magmukhang katawa-tawa at siseryosohin na niya ang kanyang mga laban simula ngayon. Sapagkat mayroong naghihintay sa kanya na isang malakas na tao sa tuktok, at ito nga si Chon Muak na nagbigay ng alias sa laban na ito bilang Nameless Traveler. At ibubuhos ng alahat ni Joke Legion ang kanyang lakas upang matalo lang ito sa ngalan ng New Wind Manor.